Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 220. Our verse for today, Isaiah chapter 43 verse 1. Pero ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo, O Israel. Huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. Isaiah 43 ay isang pangako ng Panginoon sa bansang Israel. Mababasa natin doon kung gaano kamahal ng Panginoon and kung paano niya ito iningatan, kung paano niya ito niligtas, at kung gaano yung paglimot niya sa mga kasalanan ng Israel. At isa dun sa masasabi natin na pinaka-comforting na katotohanan na sinabi ng Panginoon is yung binasa po natin na tinawag niya ang bansang Israel sa kanyang pangalan at at the same time sila daw ay sa Panginoon. Ang bansang Israel ay ang piniling bayan ng Panginoon and maaari rin nating i-apply ito sa ating sarili dahil tayo rin naman ay pinili rin ng ating Panginoong Diyos. Nakakatuwa yung verse dahil very relational talaga yung Panginoon natin. Yung paningin niya sa iyo ay hindi kagaya ng paningin niya sa ibang mga tao. Alam niya yung buong istorya ng ating buhay. Yung bawat struggles natin, yung bawat kahinaan natin, yung bawat pangarap natin. At kahit yung mga bagay na itinatago natin sa ibang tao, alam lahat ng ating Panginoong Diyos. Ang katotohanan, bago pa lang natin malaman kung sino tayo, mas nauna na tayong kilala ng ating Panginoong Diyos. Alam niya kung ano yung ipapangalan sa atin ng ating mga magulang at alam niya kung ano yung kahihinatnan ng buhay natin. Hindi siya Diyos na walang pakialam sa atin dahil siya yung Diyos na nagsasabi na ikaw ay Kanya at kilalang kilala niya at tinatawag ka niya sa iyong pangalan. Alam mo yun, yung ibang mga tao sabihin ka, Oy, Manong or Hoy or kung ano-anong binabansag sa'yo, di ba? Pero ang Panginoon, tatawagin ka niya sa pangalan mo. Kilalang kilala niya ang bawat isa sa atin, hindi lang yung mga positive na katangian natin, kundi yung mga negative na katangian natin. But still, He choose us at tinatawag niya tayong Kanya. Ang sarap namnamin ng salita na yun na tinatawag tayo ng Panginoon na ikaw ay akin at tinatawag kita sa pangalan mo. Alam mo yun, sa mundo na ito kasi, di ba, nakakaramdam tayo minsan na parang hindi tayo napapansin or hindi tayo nakikita, hindi tayo sapat, or worse, kinakalimutan tayo. Ang katotohanan, ang mga tao ay hindi rin kasi perpekto. May mga times na hindi nila tayo maintindihan or minsan hindi nila alam kung gaano yung halaga natin. At kaya napakasarap namnamin ng verse na ito dahil our identity ay hindi nakadepende sa kung ano ang tingin sa atin ng mga ibang tao, kundi kung ano ang tingin sa atin ng ating Panginoong Diyos. He knows our name at tinatawag niya tayo para maging Kanya. At kung kagaya man ng Israel na hindi rin tayo perpekto at sumasablay din tayo, huwag daw tayong matakot sapagkat ililigtas daw niya tayo. Grabe, no? Yun yung masabi ko na grasya ng Panginoon sa atin. Hindi natin yun deserve. But still, pinili niya tayo para maging Kanya. Tinawag niya tayo sa ating pangalan. Ililigtas niya tayo. I-redeem niya tayo. Kung itutuloy natin yung pagbasa, ang sabi doon, kasama daw niya tayo pag dumadaan tayo sa tubig. Kapag dumaan daw tayo sa ilog, hindi raw tayo malulunod. At kapag tayo daw ay dumaan sa apoy, hindi raw tayo masusunog. And hindi ito something na parang pangakong napako dahil ang totoo, nangyari talaga ito sa bansang Israel. Remember nung nahati yung dagat and nahati yung ilog Jordan para makadaan sila, kasama nila ang Panginoon. And remember nung si Shadrach, Meshach at Abednego, mga kaibigan ni Daniel, di ba? Yung itinapon sila sa apoy pero hindi sila nasunog dahil kasama rin nila ang Panginoon. Ganun magmahal ang Panginoon sa atin. Na kahit dumaan man tayo sa mga problema, ay hindi tayo nag-iisa. Hindi niya sinabi na hindi ka dadaan doon. But ang sinabi niya, kasama mo siya sa habang dumadaan tayo doon at hindi tayo mapapahamak. Kaya kapag naramdaman natin na parang mag-isa tayo, nalulugmok tayo, parang pakiramdam natin ay
walang nakaka-appreciate, parang walang nakakaalala, or parang pakiramdam natin kinalimutan tayo ng ibang tao. Lagi nating iisipin na tanggap ka ng Panginoon, kilalang kilala niya ang pangalan mo, mahal ka niya, at tinatawag ka niya bilang kanya. God bless everyone. Inawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.